Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. So, nandito na naman ako, no? Welcome to my channel. So, this is Jin from Masagadi Channel, a faith healer, also mata reader. So, ngayong hapon, natatagan natin ang nagsasabi ng ating mga gabay. This is a weekly gabay for the month of November 17 hanggang November 23 for the sign of Pisces. So, Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a journey lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sa pag-suporta sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapasiksik digdig na gumak pa balik sa inyo, no? So, come on, pisahan na natin. Angel Spirit, give information for the sign of Pisces. So, Pisces, kumapit ka. Ito na mensahe ng gabay mo. Angel Spirit, give information. There's a 7 of Cups. So, there's a confusion or there's a lot of opportunities. So, ibig sabihin dito, maraming ganap ni. Maraming information dito, no? Let's see. Or baka may nagugulo or something, no? Okay, there's a hermit card. There's a soul searching or there's a spiritual involvement or by enlightenment. No, may mga bagay na maglilinaw sa'yo dito. Kumbaga, may mga bagay na, maraming oportunidad na pumapasok sa'yo, maraming atake. At this reading is for all, gender walang gender preference to. Para sa lalaki, babae, anumang uri ng third sex ka, pasok ka dito, no? Sasabihin ko naman siya kung feminine or masculine energy siya, ha? So, yung natin tawag, mayroon tayong expression, no? Kapag may tiyak kung binabanggit, so, expression lang siya. And because there's a 7 of Cups, there's a lot of opportunities coming in for you. The Hermit card is soul searching, soul enlightenment. May mga bagay na parang magbibigay kasagutan sa lahat ng katanungan mo about sa spirituality. So, let's see what is additional messages. Kasi marami kang tanong kung bakit ganito, bakit ganyan. So, may mga unti-unti maglilinaw sa'yo. And of course, there's a Knight of Cups, Knight of Swords, no? There's a success driven or something information na malalaman mo. Okay, additional messages. And of course, there's strength cord. So, sinasabi na strength cord dito, there's a confidence. So, alisin mo daw yung takot at pangamba mo, no? Be aware at the same time, no? Kailangan maging maingat ka. Huwag kang maging padalos-dalos. At lalong-lalo na huwag kang matatakot. Kailangan laban na laban. Ganon. At the same time, there's a star card. There's a wish fulfillment. So, maaaring matupad na yung mga pangarap mo. Is something, there's an healing, happiness, and hope. And of course, there's a miracle rather. And of course, at the same time, there's Queen of Pentacles. So, pagdating sa negosyo o hanap buhay, talagang malaki ang factor dito, talagang magaling ka humawak ng finances, no? Talagang sinasabi sa'yo dito na galingan mo pagdating sa finances, kapag talagang lalakas na, talagang mukhang magbubloom tong negosyo mo for this past few this coming few months, no? Talagang papasok ang eksena mo dito this coming months, no, talagang pasabog to. Pero this is the weekly gabay. So, maaaring ngayong linggong to ay lalakas. Kasi parang may nakita kasi akong mga buwan or something na mukhang lalakas talaga yung negosyo mo. Pero this is the weekly gabay. So, sinasabi to sa'yo na maaaring ngayong linggong to na mukhang lumalakas ang negosyo mo. Either na nakakaramdam ka ng tumal pero tuloy-tuloy pa rin yun. Nakakaramdam ka ng tumal pero hindi mo ramdam talaga yung tumal as in Because there's a 7 of Cups. There's a Knight of Cups. So, there's an offer, no? And parang maraming offer sa'yo dito It's an offer, opportunities siya. Ang daming opportunities na papasok. The King of Cups is the devoted supportive person. So, maaaring maraming factor na tumutulong sa'yo about sa finances. And of course, there's a Page of Pentacles, there's a manifestation. Unti-unti na nag-clear sa'yo yung mga bagay-bagay, even your ideas, plans. Ngayon, nagkakaroon ka na ng kaliwanagan na, ito pala yung mga plano ko dapat, yung mga bagay na dapat kong gawin. So, let's see what is the Knight of Swords.
And of course, there is a Four of Cups. Re-evaluate or analyze, no? Sinasabi dito na kailangan bago mo tanggapin yung isang offer, kailangan pag-isipan mo muna at kailangan maging tahimik ka, hindi pwede maging madaldal ka or something, no? Kailangan na pag-isipan mo na maraming beses, no? Bago ka mag-take ng action. So, let's see what is the strength card. And of course, there's an Ace of Pentacles. I told you, di ba? There's a strongest energy na there's a big money coming in for you. Malaking opportunity na papasok talaga sa iyo dito. I don't know kung tatama ka sa loto or there's a big jackpot, no? Or sinasabi dito, there's a big money and big opportunities, big material offer coming in for you. Or some of you are, guys, makakabili ng bahay or sasakyan, no? And the star card represent the King of Pentacles. So, there's a King and Queen, no? So, ibig sabihin dito, there's a feminine and masculine energy. Dalawa yung energy na nandito. Either mag-asawa, di ba, pares kayong Pisces ng person mo. So, what suddenly sinasabi dito, maaaring matupad yung mga pangarap yung dalawa, no? Let's see what is the Queen of Pentacles. And of course, there is a Page of Wands. There's a good news. May magandang balita daw dito, no? May magandang balita na nag-aantay sa'yo. And there's a lot of news, no? I don't know kung chismis to or something. Kumbaga may balita. So, let's see what is the Seven of Cups. And of course, there's a Nine of Cups. There's a Lovers. So, some of you, no? Kumbaga, itong tao na to talaga mahal na mahal ka. Yung person mo, mahal na mahal ka. Nga lang talaga, maaaring lapitin lang talaga siya ng mga nagbi-brainwash or something nang uulol or nang bubudol sa kanya. Kasi may mga tao talaga sa paligid niya na mabilis kasi siyang mabudol or maulol ng mga tao sa paligid niya. Ang lakas ng energy na mahal ka ng person mo, maaaring sinusulsulan or binubuyo lang siya. No, let's see what is the Hermit card in the Page of Pentacles. And of course, there's the Moon card. There's a truth reveal. Now, there's a secret, something na malalaman mo na magbibigay sa enlightenment. Pero a tendency talaga, ang lakas ng energy dito na there's a secret and mystery behind. Kumbaga maraming mga bagay na maglilinaw sa'yo, may mga bagay na kumbaga sasagot sa lahat ng katanungan mong bakit ganito, bakit ganyan. So this is it, malalaman mo na. So let's see what is the Knight of Swords and the Four of Cups. Because there's an Ace of Wands, there's a new beginning. So, magkakaroon ka ng bagong simula dito, and new fresh ideas na kailangan mo na munang pag-isipan, hindi mo dapat maging padalos-dalos, no? So, let's see what is the Strength card, and of course, the Ace of Pentacles. So, there's the Eight of Cups, no? Let go mo lang, no? Alisin mo yung takot at pangamba mo kasi baka magdala ng blockages, no? At letong, there's a big opportunities coming in for you na baka ma-block. Kaya kailangan mag-ingat ka na kailangan mag-set ng boundaries nang sa ganun hindi ka makahatak ng mga negativities. Kailangan na mag-cleansing ka rin at the same time. So let's see what is the Star card and the King of Pentacles. And of course, there's a Queen of Wands. So there's a stability and control na kailangan na maging matapang ka at kailangan may control ka sa sarili mo. Now, even your emotions, your financial, kumbaga, stable, kailangan magkaroon ka ng control dito na about sa finances. There's a King of Pentacles for security. Na kailangan magkaroon ka ng secure about sa finances, sa career, sa love life, na kailangan pangalagaan, ingatan mo kung ano man ang meron ka. There's a Star card, there's a wish fulfillment. May mga bagay na matutupad sa'yo, may mga bagay na maglilinaw sa'yo, may mga bagay na may pag-asa pa magbago. No? So, let's see what is the Queen of Pentacles and the Page of Wands. So, there is the Word card. So, ibig sabihin dito, talagang babaguhin yung mundo mo dito. Na may magandang balita na matatanggap ka. Or something na baka nag-aantay ka ng information na baka aalis ka, something mga ibang mensa, or may naantay kang visa, or naantay kang messages, or naantay mo email, na tawag dito na may involvement na, kumbaga, magtatrabaho ka sa ibang bansa. So, or some of you baka magta-travel, diba? So, ibig sabihin dito na naaaring na there's a success coming your way, no? May balita talaga. So, let's see what is the outcome. Let's see what is the outcome. Ang outcome is the Ace of Cups. So, ibig sabihin dito, there's a new romance, new love life, or something, a love or romantic begin. So, ibig sabihin, magsisimula dito yung pag-ibig ulit. Maaaring kikiligin ka at mamahalin ka ulit. Pero there's a Three of Swords, no? Talagang there's an heartache or from pain, no? May mga bagay na nangyari from the past, na there's a decision, na kailangan mo mag-decision, or by, kumbaga itong tao na to, yung person mo, maaaring sinaktan ka, tapos may bago palang magmamahal sa'yo. At the same time, there is a Wheel of Fortune. Talaga, there's a destiny to happen na may taong nakalaan na para sa'yo. No? Kung may maaaring, may mga bagay na kailangan mo na i-let go at bitawan. Kasi baka nagdadala na siya ng blockages or something. Kapag alam mo yung relationship is paulit-ulit na lang at talagang nangyayari talagang lokohan, kailangan mo na siya i-let go. Kasi may taong darating na para mahalin ka. There's a the will. Na kumbaga, iikot ang kapalaran na kumbaga sa lahat ng mga sacrifices at paghihirap mo from the love, no? Kumbaga, this is the love that you deserve na darating sa buhay mo. Tandaan mo,
kamahal-mahal ka, 'di ba? So let's see what is the love oracle card. What is the love oracle card? There's a healing heart. So, I told you so. Talagang gagamutin ng sugat ng nakaraan na talagang magkakaroon ka ng freedom from toxic relationship and or something addictions. And of course, there's an engagement ring. No, maaaring itong tao na to yung dating na magbibigay sa'yo ng partnership talaga. Diba? Hindi lang siya marriage. Hindi lang siya tungkol sa marriage. Tungkol siya talaga sa partnership. Ano kasi there's a nakaber. There's a sabotage. Kaya mag-ingat ka, no? Kumbaga, baka may mga bagay na sabotahihin ka or something na itong tao na to, maaaring, kumbaga, nagkaroon ka ng separation, tapos babalikan mo. There's a sabotage. Pero kung may mga tao na, kumbaga, iiwan mo at magkakaroon na let go, ile-let go mo yung mga tao nga niloko ka, sinaktan ka, and tendency magkakaroon ka ng bago eksena, there's a rebuilding, no? Maaaring mabubuo mo ulit yung puso mo, even your life, no? Yung talagang pangarap mo, yung goals mo sa buhay na ano ba talaga yung talagang purpose mo sa buhay mo. So let's see what is the yin and yang oracle card. Let's see what is the yin and yang oracle card. Let's see what is the yin and yang oracle card. And of course, there's a present. So, ibig sabihin, there's an abundance. Talaga nasa present moment mo talagang magkakaroon ka ng kasagahan. For this coming week, talagang papasok talaga dito. Magkakaroon ng maraming offer. There's a lot of offer. Or some of you guys, there's ancestors. So, may ginagabayan ka ng iyong mga gabay, no? Maraming mga nagbabantay sa'yo, na mga spirit guides, mga mahal mo sa buhay na yumao, no? So, let's see. This is the magical fairy messages. So, let's see what is the message for you ng ating fairies. Connect with the nature. So, kailangan mo magkaroon ng connection with the natures na nagbibigay sila ng freedom. Sinasabi dito, you're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. So, kailangan mo talaga kumbaga, mag-spend ng time sa sarili mo. Ganon. Na magbibigay sa'yo ng rejuvenate. Parang ano siya dito parang kailangan mo talaga ng unwind sa lahat na nangyari sa'yo, no? Ang daming ganap. So, let's see what is additional messages. Maraming ganap dito, And of course, sinasabi dito, there's a weight of the world. It's not yours to carry. Hindi mo kailangang bitbitin yan kung hindi talaga para sa'yo. Let go mo, no? There's a boundaries. Kailangan mo mag-set ng boundaries dyan. Let go mo yan. Hindi mo kailangan bitbitin yan. And of course, there is an information that the Star Brothers trust na magtiwala ka sa ating gabay, pinoprotektahan at pinapangalagaan ka. May mga bagay na para sa'yo. May bagay na hindi para sa'yo, no? So, let's see what is Arcangel Raphael. What is Arcangel Raphael messages for you? And of course, there's us. Sunlight. So, di ba kanina sabi nature. So, this is the sunlight. Talagang kailangan mo talaga ng sunlight para for energy healing. So, talagang kailangan mo ng malaking ang health benefits niyan, yung sunlight. Lalo na sa mga buto-buto mo, sa mga kailangan mo talaga din pagpawisan, no? At kailangan mo maarawan. Marami kasing roots yan na benefits ng ng sunlight. Even sa mga buhok, no? Talagang hawak din yan. So, let's see. Additional. There's a shield yourself, no? Kumbaga, protectionan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. And, the person that you're asking is about trustworthy. Yung taong kinakausap mo, pagkakatiwalaan mo doon. And of course, you created this situation and you have the power to change it. Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, hinayaan mo kasing abusuhin ka, hinayaan mong ganyanin ka, kaya, di ba, talagang sinamantala niya yung ganung katangian mo na forgive. So, this is the moment na kailangan mo bigyan mo ng protection yung sarili mo. No? Alisin mo na yung mga tao na nakita at nagbigay sa'yo ng pain. So, let's see what is additional messages.
And of course, sinasabi dito, there's a forgiveness. So, may mga bagay na kailangan mo nang patawarin at talagang kailangan mo i-let go. And of course, there's a judgment, no? Hindi mo naman sila masisisi ka ganun talaga, no? May mga bagay na nagagawa tayong mistake na paulit-ulit na lang nangyayari. Kumbaga, there's an own uniqueness na kailangan natin tanggapin. There's a path of challenges. Parang challenge na yan sa'yo na para maunawaan mo, parang there's a wake-up call na kailangan mong gumising sa katotohanan na itong tao na to, sinaktan ka, tapos sinaktan ka ulit. So, let go muna, T. So, let's see what is Montology. What is the Montology? So, sinasabi dito, there is an adjustment are required. So, kailangan mo mag-adjust sa sarili mo. No? And of course, sinasabi dito, guys, there's nothing will come this situation. Sinasabi dito, walang mangyayari sa sitwasyon kung hindi ka magte-take ng action. Diba? So, let's see what is additional messages for you. Angel Spirit God, please give me information. And of course, there's a strength card. Talagang kailangan mo maging malakas ang loob, maging matapang sa decision. And there's a family, no? Kumbaga talagang there's an involvement by family or there's a family-oriented, no? Na talagang malaki ang impact sa'yo ng family. Malaki din ang effect na nangyari sa family nyo. So, let's see what is oh my God, there's a snake talaga, no? Mayroon talagang ahas na naganap. Pero there's a release. Kailangan mo alisin yan, no? Kailangan mo i-let go. Kasi, ang minsan na naging ahas ay ahas pa din. And of course, there's a daydream. Kung magagamitan mo yung kakayanan mo, yung pagkakaroon ng intuitions or something na astral travel, na magbigay sa'yo ng information, malakas ang imagination ng Pisces, no? Kumbaga malakas din siya mag-analyze, mag-visualize yung mga bagay-bagay. Gamitin mo yung katangian na yan, na para malaman mo yung kasagutan sa lahat ng katanungan mo. So, let's see what is the chakra. There's a complaisance, no? Kumbaga, gawin mo na hanggat hindi pa huli ang lahat. Diba? And of course, there's a joy. Kailangan mo bigyan ng pansin yung sarili mong kaligayahan. And there's an insecurity, no? Kumbaga, may mga insecurities ka, even yung mga sa paligid mo, maraming insecure sa'yo. And of course, there's a forgiveness. So, kailangan mong patawarin yung sarili mo dito. Even, patawarin mo sila, diba, sa mga bagay na nagawa nila. Pero, kumbaga, patawarin mo sila sa way na hindi ka na ulit magtitiwala. Diba? Pero, patawarin mo sila para hindi magkaroon ng bit-bit sa'yo, no? Para hindi mo dalhin yung bigat na yun at magsilbing blockages. Diba? So, let's see what is the energy. There's a man holding a coin. So, there's a person talaga na may kumbaga, it's either you are a Pisces man na talagang marunong humawak ng finances. If you are Pisces na women, kumbaga may taong talagang hahawak ng finances mo. Or some of you, baka itong magiging person mo talaga marunong humawak ng pera. Because there's a man holding a heart. So, ito, hindi lang pera. Kumbaga may utak at puso pa siya. Talagang mahal ka ng tao na to, kaya niya magbigay at kaya niya magsakripisyo at marunong siya talaga magkaroon ng balance. Taray. And of course, you are a balance. If you are a Pisces man na marunong ka mag-balance, no? Relationship and career. So let's see what is the Romance Angels. And of course, there's a stay optimistic about your love life. So, panatiliing positive. Hindi porket masasaktan ka sa mga susunod na relasyon. Wag kang paranoid. Positive thinking and faith will bring your romance, no? Basta, kumbaga, mga pagdaanan mo sa love life, kumbaga, maging maging faithful and of course, magkaroon ka ng loyalty, no? Sa person mo, no? At honesty. Kumbaga, matatagpuan mo yung tao magmamahal sa'yo. And of course, sabi ng Jesus loving quotes, heal the sick that they're in, and say unto them, the kingdom of God come into you. See? Pagagalingin ka ni God sa anumang uri ng kalamdaman, anumang uri ng paghihirap, o anumang sakripisyo na nangyaring sa'yo from the past, kumbaga, lahat ng anumang uri ng sakit at karamdaman yan, pagagalingin ka. So, this is the angel's answer. So, meron tayong angel's answer, guys. Ha? Makinig po kayo. So, meron tayong question dito. So, pwede ka mag-question. Ito ang magiging kasagutan. So, sa isip nyo, pwede kayo magtanong. Bibilang ako ng 3. Kailangan nakapag-isip na kayo. Okay? Shuffle muna ako. Okay, 1. Okay, 2. Okay, 3. Okay, nakapag-isip na ha. Angel Spirit Guides, please give me an answer for the questions.
Give me an information, Angel Spirit Guides. Okay. Angel Spirit, give me an information. Answers. Okay. Get me more. Okay, thank you. Give me more. Okay. So, sinasabi dito guys, sinasabi ng ating Angel Spirit, sa other side na eksena, there's an Azure Angel. So, kailangan mo nang humingi ng tulong sa iyong gabay, no? Sa iyong mga, meron kang gabay, no, Pisces. May gabay na tumutulong sa'yo na kailangan mo ng tulong, na kailangan mo silang lapitan. And of course, there's a, oh my God, meditation bring answer. Talagang magbibigay sa unang kasagutan sa lahat ng katanungan mo ay yung mga gabay mo, na kailangan mo mag-meditate. Ipapasok to sa panaginip mo or sa intuitions mo, sa daydream mo, either sa astral travel. Kumbaga may intuitions ka na ipapasok dito, no? Baka it's either you have abilities by premonition. So, ibibigay sa'yo ito, may pagkakaloob sa yung kasagutan sa lahat ng katanungan mo. And kung sa other side naman, there's a remain positive. Kumbaga panatiliin mo positibo sa lahat ng oras at panahon. Anumang uri ng negativities na nangyari sa'yo from the past, panatiliin mo maging mabuti at panatiliin maging positibo, no, sa lahat ng bagay. So, let's see what is the angel's number. Let's see what is the angel's number. Angel's number represent, there's an 1111. I am awakening. So, talagang ginigising ka sa katotohanan dito, no? So, let's see. The universe is arranging people and experiences on your path to help you succeed and helping you wake up to the who you truly are. So, ibig sabihin, ginigising ka talaga sa katotohanan dito na may taong nakalaan talaga para sa iyo at may taong ibibigay si God na para mahalin ka, hindi para saktan ka. At para ipakita sa iyo ang totoong kahalagahan mo, no? Kung talaga yung buong pagkataon mo, kung ano man ang meron ka, kung anong katangian kaya mo, yung mga bagay na, kumaga mamahalin ka sa mga bagay na kung ano man ang meron ka. 'Di ba? At tatanggapin yung mga bagay na kakayanan mo or mga katangian na kahinaan mo. Itong tao na to yung tatanggap sa iyo ng buong buo. So let's see what is the messages of life. What is the messages of life? There's a searching within. So let's see. So sinasabi dito guys, what I see outside myself is simply a mirror of my inner self. Today, I empower myself by looking past outer condition and searching within my source of difficulty in my life. My inner wisdom will always help me face life challenges. It provides my best answer and my greatest healing. As I study myself, I am transformed. So ngayon, kumaga, pinapagaling mo na yung mga bagay na nangyari sa'yo, no? Pinapagaling mo na yung sugat ng kahapon, pinapagaling mo na yung nangyaring kabiguan, kumbaga nangyaring, kumbaga, kamalian, gano'n, kumbaga natututunan mong bumawi sa sarili mo at natututunan mong maunawaan yung mga bagay na kung ano man ang nangyari from the present moment, no? Kumbaga naunawaan mo na hindi mo kontrolado at hindi mo kumbaga mapiplease yung isang tao, no? Kumbaga talaga kung lulukohin ka, kung mamahalin ka. May tao talagang tatanggap ng buo sa'yo. Kahit anumang pangit, anumang mga bagay na ipakita mo sa tao na itatanggapin niya kung totoong mahal ka niya, at totoong tanggap niya. Kumbaga itong tao na to, kumbaga there's a full package na mahal ka at may finances pa. Kumbaga there's a partnership talaga na ipapasok dito. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 17 hanggang November 23 for the sign of Pisces. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat po sa mga walang sampung support sa aking channel. Lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal-siksik digdig na guumapa o manambalik sa inyong biyaya. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!